Ano ang kahalagahan ng balon ni Jacob? Ang balon ni Jacob ay binanggit lamang sa Ebanghelyo ni Juan, kaya ang biblikal na impormasyon tungkol dito ay medyo limitado. Gayunpaman, ang tradisyon at arkeolohiya ay nagbibigay ng higit pang detalye tungkol sa orihinal na may-ari ng balon at sa lokasyon nito. Sa Kabanata 4 ng kanyang Ebanghelyo, itinala ni Juan ang kwento ni Jesus na nakikipag-usap sa babaeng Samaritana. Ang Samaria ay matatagpuan sa hilagang kalahati ng dating nagkakaisang Israel. At si Jesus ay dumaraan dito sa kanyang paglalakbay mula sa Judea patungong Galilea. Sa labas ng bayan ng Sicar, dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. Juan 4:6. Hiniling niya sa isang babae na bigyan siya ng maiinom mula sa kanyang inigib. Juan 4:7. At nagtaka siya kung bakit nakikipag-usap ang isang lalaking Hudyo sa isang Samaritana. Sinuway ni Jesus ang kultura ng pakikihalubilo dahil sa lahi at kasarian. Juan 4:9. Pagkatapos ay inalok siya ni Jesus ng tubig na buhay. Juan 4:10. Ang Samaritana ay naguluhan at siya ay tumugon, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop." Juan 4:11-12. Tila ang kasaysayan ng balon ay karaniwang kalaman. Ang tradisyonal na lugar ng balon ni Jacob ay hindi matatagpuan sa pamamagitan ng paghahanap ng Sicar dahil wala na ang lungsod na iyon. Gayunpaman, ang lugar na inakala na ang biblikal na Shechem na tinatawag na Tel Balata ng mga arkeologo ay malapit sa isang balon. Mahalaga ito dahil sinabi ng Biblia na bumili si Jacob ng lupa mula sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem at nanirahan sa lugar na iyon ng mahabang panahon. Genesis 33:19. Siya ay nangangailangan ng isang balon at ito ay ganap na makatwiran na siya ay naghukay ng isa. Gayun din, ang balon sa Tel Balata ay talagang may sinuunang pinagmulan. Ang katotohanan ito sa Biblia at heograpiya ay tumutukoy sa lugar bilang isang magandang tugma para sa tinawag ng babaeng Samaritana na balon ni Jacob. Sa ngayon, ang balon ay nasa loob ng simbahan ng Saint Potina, ang tradisyonal na pangalang ibinigay sa babaeng Samaritana ng simbahang Orthodox. Ang pangalan ay Svetlana sa Ruso. Ang simbahan ay orihinal na itinayo noong AD 380. Sa paglipas ng taon, ang simbahan ay nawasak ng ilang beses ng natural at puwersa militar. Ang kasalukuyang gusali ay pinamamahalaan ng Greek Orthodox Church na nakakuha ng lugar noong 1893. Ang simbahan at ang balon ay maaaring bisitahin ngayon sa West Bank. Ang kahalagahan ng balon ni Jacob na ito ay nagbigay ng pagkakataon para kay Jesus na ipakita ang kanyang sarili bilang ang nagbibigay buhay na Mesayas sa isang Samaritana at na maglaon sa kanyang buong nayon. Ang babae ay nagtanong, "Mas dakila ka ba sa aming amang si Jacob?" Ang sagot ay isang matunog na oo. Maaaring binigyan ni Jacob ang kanyang mga anak ng pisikal na tubig sa isang tigang na lupain. Ngunit binibigyan ni Jesus ang kanyang mga anak ng tubig na buhay sa isang espiritual na kaparangan. Ang buhay na ibinibigay ni Jesus ay nakatutugon sa lahat ng ating mga pangailangan at bumubukal sa buhay na walang hanggan. Juan 4:14. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.